Nandito ka dahil gusto mong matuto? Gusto mong magkaroon ng kaalaman sa mga bagong update ni Meta? Tama ka nang napuntahan mga katiktik dahil ipapaliwanag ko sa inyo ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang sa bagong update ni Meta. Pero kung bago ka lang dito sa aking page, huwag mong kalimutang ako i-follow. At syempre, kung gusto mong mapanood ng buo ang video na to, i-click mo lang dyan yung watch video. Okay mga katiktik, una nating tatalakayin yung sa panibagong update ni Meta noong April 24, 2025. Patungkol po ito sa lowering the reach of account sharing spammy content. So ano nga ba itong mga spammy contents na ito sa bagong update ni Meta mga katiktik? So dito sa mundo ni Meta mga katiktik, ang ating mga content, ang ating mga pino-post ay napakahalaga. Dahil si algorithm po, yes mga katiktik, kasama dito si algorithm dahil si algorithm po ang nagsisegregate po or nagde-detect ng mga content na mga ginagawa po natin. Paano ko nasabi yan mga katiktik? Dahil apektado po dito yung reach natin sa pag-upload natin ng mga spammy content. So, dito nakasaad po dito mga katiktik ng mga hashtag at yung mga caption na ginagamit po natin ay pwedeng mapabilang sa mga spammy contents. Yes mga katiktik, pero paano nga ba mangyayari yon Madam Tiktik na yung mga post natin is mapunta sa spammy content at hindi mapabilang sa mga reach or sa mga wider audience na nakakakita nito. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example base po sa binigay nila dito na context. Okay? So, dito mga katiktik, makikita nyo po dito ay merong pong post na nakalagay. So, sa unang picture mga katiktik ay merong aso. Okay? So, merong aso na nakalagay dyan. So, sa post na yan is aso. Pero kung makikita nyo mga katiktik ay yung caption niya ay hindi pang aso, pang eroplano, airplane. So, dyan papasok ang spammy content na tinatawag sa bagong update mga katiktik. Okay? So, kailangan po mga katiktik ay yung mga video or yung mga post text or text na ina-upload natin dito ay connected po doon sa content natin. Yung caption nyo, connected dapat doon sa content natin. Malinaw yan. Okay? So, ito pa yung isang halimbawa mga katiktik. Sa pangalawang picture mga katiktik, makikita nyo ay larawan ng mga pagkain. Sa sarap, di ba? Mahilig tayong mag-upload ng mga masasarap na pagkain, di ba? Pero dito sa context or sa caption niya mga katiktik ay mababasa mo ay hindi siya patungkol dun sa pagkain. Patungkol doon sa mga kotse. So, mababasa nyo ha, cars are amazing. They were invented over 100 years ago. Yun pala. Sa bagong update talaga ni Meta, dapat connected talaga yung mga caption, description ng mga videos natin dun sa content na in-upload natin. At eto pa ha, yung hashtag. Ayan, napakahalaga ng hashtag mga katiktik. Dahil si Meta or si algorithm po ang nagsisegregate ng ating mga hashtag base sa ating mga content. Kung ang ginamit nating hashtag mga katiktik ay patungkol sa pagkain, dapat yung content natin ay patungkol din sa pagkain. Kung patungkol sa tutorial, dapat tungkol sa tutorial. Kung tungkol sa travel, dapat ang hashtag na gagamitin natin ay patungkol lang sa travel. Dahil nga si algorithm po yung nagsisegregate niyang mga video natin base po sa gustong panoorin ng ating mga audience. Diyan na pumapasok yung reach. Kaya maglo-lower tayo ng reach mga katiktik kapag gumagamit tayo ng mga spammy caption, description, or mga spammy hashtags. Okay? So, malinaw yan mga katiktik. Siyempre, makikita nyo dito mga katiktik, hindi connected yung hashtag na ginamit. Oh. Nakalagay, viral content hashtag, like for like hashtag, hashtag boost, hashtag follow for follow, at hashtag viral. Walang connected doon sa pinost niya na pagkain. Siyempre mga katiktik, kasama po sa spammy content ni Meta, yung pag-upload natin ng mga videos na na-upload na dito sa kanya. So for example, makikita nyo dyan sa screen ay merong dalawang upload na video na magkaparehas sa magkaparehas. Pero iba po ang nag-upload. Magkaiba yung like, share, at saka dito rin sa kabila, magkaiba. Pero same lang po ng video. Yan po, pwede rin tayong magka-violation dyan ng unoriginal content. At madedetect na po yan nila Meta as spammy content kapag na-upload na dito kay Facebook at i-upload pa natin ulit sa iba. So sa ngayon, hindi pa na-detect ni Meta dahil nga unti-unti pa lang pinapasok yung bagong update dito sa platform ng Facebook. Kaya mag-iingat tayo palagi mga katitik sa pag-upload ng ating mga content. So napakadaling intindihin yan mga katiktik. Yan yung gusto sa ating iparating ni Meta para mas mapaganda pa yung platform niya
dito na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At syempre para mapaganda rin yung content natin at interesado din siya na mas makita pa yung sa wider audience yung ating mga content. Kaya ngayon pa lang, i-check nyo na po yung mga previous upload nyo. Baka may mga ganyan kayong ina-upload dahil kasama din po yan sa bagong update ni Meta. At maaari pong makaapekto yan sa inyong content monetization tools. Baka hindi po kayo ma-invite mga katiktik. Nakasaad po yan dyan. At syempre, malo-lower ang reach ng ating mga content or ng ating mga account. Hopefully, sana mga katiktik ay nagkaroon tayo ng panibagong kaalaman. Una pa lang po yan sa bagong update ni Meta mga katiktik. Kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mahiya mag-PM sa akin. Okay? So, syempre, huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share, at i-follow niyo na rin si Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikiki!